Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa tanan nga ka-monitor karon sa atong Facebook live streaming. Kanyong tanan mga ka-angel mabugnaon nga kahaponon. Adlaw karon nga Martes sa pizza 16 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Pista karon mga ka-angel sa Lapasan ug pista karon sa Sulo, Balingasag, Amisamis Oriental. Sa kining patron mga ka-angel nga sa to San Roque man dito. San Roque mga ka-angel ang kapistahan sa diri dapit sa Sulo, Balingasag og diri pod sa paan mga ka-angel diri sa Lapasan. Sa ngala sa nakatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online streaming services. Ako yung tagapagbalita mga ka-angel, Angel Patrol numero 1 Ryan Circle Molo. O na pinasab sa to ang program in charge mga ka-angel, busy karong adlaw. Si Angel Rose sa Kiachudinia, busy karon mga ka-angel tungod kay ugma. Mutambong kita mga ka-angel sa request gikan sa Hinigdaan at National High School mga ka-angel sa ilahang Brigada Eskwela. Mga tagtag sanitizer, face mask ug uban pa. So ugma, murag wala daw tay program ugma mga ka-angel. Kaya alas 6 man nato nga symbol dire dahil alas city mularga na po dayon ta. Sa wala sa tayo perspective tingali ugma sa buntag. Karon lang sa ta mga ka-angel. Sa panimbay isab ngadto sa 80 ka barangay naglakop dinakbayan sa Cagayan de Oro, Batitas, Caloocan sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city ang Hingo og ang El Salvador City. Live broadcast kita mga ka-angel kung nasa kita nahimutang diri sa Door 4, Pedro Taropactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Mga ka-angel sa mga ulo sa mga balita. Duha ka mga suspek sa pagpanunggab sikop sa kapulisan. 32 ka barangay sa Lanao del Sur gideklara nga drug cleared. Sa balita nga national full force of the law, dapat daw gamiton batog sa mga sugar hoarder. Napinasab sa laing nga balita nga national inclusive growth og social protection gidusod ni Senador Gatchalian sa Senado. Samtang sa international, Pope Francis nanawagan sa tabang sa Somalia. Sa balitang OFW sa Bahrain na nahatagan
og libreng health check-up sa Philippine Embassy. Balitang sports ligasiya ni Lydia De Vega. Isentro sa itukod nga Olympic Museum. Samtang sa balitang espesyal, estudyante sa China gibaligya ang kidney para makapalit og iPad og iPhone. Balitang showbiz, Spider-Man actor na si Tom Holland gipahulay sa mga ka-angel sa social media. Mukha na mga ka-angel itong mga headlines ito ang mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel kato sa LB sa pagkaslawak alang sa mga dugang nga pahinomdom. Standby mga ka-angel. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy resipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di ba tago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot o guban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirulino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon din sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ado na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Hello bisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway
Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye, pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabarato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama si Namon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, sama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon, uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan, pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Padayon tayo mga kaldiris ng programang Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Dito sa una na ito nga balita nga lokal, sikop ang duha ka suspitsado midungkang patay sa lalaking biktima. Nalakpan sa gipagayon nga hot pursuit operation sa Police Station 8 Lumbia batok sa duha ka lalaking nga gituhan nga mitulis og midungkang patay sa maong biktima. Nilang biktima nga si Mark Lynn Magaginot, 34 anyos, og ang panuigom minyog nagpuyo sa iyang gitrabahuan sa tindahan diha sa and in store Bulahan dan sulihon ning Dakbayan. Sakop sa Police Station 8 Lumbia ubos sa pagmando ni Police Major Aldrina Bacolio. Mirespondi galayon ang nakaplagan sa maong biktima nga nagkulob na mawanay kinabuhi nga naay sama dinugaban sa iyang lawas. Personahe sa scene of the crime operatives konsuka ni asister sa lugar nga nahitabuan. Mga suspitsado na ila sa ilang pangalang si Idzil Manuel Cabaring o Bochi Hidalgo pulos nagpuyo sa sitio Bulahan, Barangay Dansulihon ning Dakbayan. Nahitabo ang maong krimen sa may bandang alas 2 sa hapon, Agosto 15, tuig 2022. Ang duha nga dinakpan nga suspitsado temporaryo nga dinitinar sa Police Station 8 Lumbia, samtang ang tukmang kaso gipreparar na karon mga ka-Angel batok sa maong suspitsado. Ang Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Cleaning nga gi-chair ni Dr. Dasikan Rogelio E. Dakulya MPA magatigom sa duha ka adlaw sa deliberasyon sa 32 ka aplikante sa mga barangay sa Lanao del Sur sa nakalabing Agosto 12 at 13 sa Mulberry Site sa Business Hotel sa Cagayan de Oro City. Ang badak aplikant gikan sa mga munisipyo sa Molundo, Walas o Marawi City nga gisuportahan sa ilang tagsa ka mga mayors, samtang ginipinsahan ang ilang gipresenta nga program ang activity sa ilang aplikasyon. Ang madeklara isip drug cleared free na sa maong barangay.
Ang komite mideklara og 12 ka mga drug cleared og 3 ka drug free barangay sa munisipyo sa Pualas, 4 ka drug cleared og 2 ka drug free barangay sa munisipyo sa Molundo, 4 ka drug cleared og 7 ka drug free sa Marawi City. Oras mga ka-angel, 27 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Sa laing balita nga national, gi-insister ni Senator Grace Poe ang paggamit sa tibok pwersa sa balaod para papanubagon ang sugar hoarder nga nagpalugaway sa artificial shortage sa supply niini para mapasaka ang presyo og subling moangkat og sugar. Matod ni Poe nga dunay artificial shortage kay tambak ang supply sa asukal sa mga budiga nga dili ipagawas sa mga mapahimuslanon. Siguro matod niya nga dunay permit gikan sa Sugar Regulatory Administration kon SRA ang mga tag-iya sa warehouses nga kinahanglan na matumbok og posibleng kabahin sa sindikato hinungdan dapat nga manubag. Ginuso ni Senador Gatchalian sa ang inclusive growth og social protection para mapasaka ang panginabuhian sa mga Pilipino gikan sa kakabus. Taliwala sa mga report nga midaghan ang kakabus sa Pinoy nga nasa hulos 200,000 kaniadtong 2021 gikan kini sa kapin 17 milyon niadtong tuig 2018. Matod ni Gatchalian, usa ka sa pinaka-epektibong pagi para masumpo ang kakabus ang pagtukod og ekonomiya nga makahatag og masa daghang trabaho og makapagpasaka og productivity. Ang balaod nun ni Gatchalian, the One Town, One Product Philippines Act, ang katuyuan nga motabang sa mga SMEs nga makabangon gikan sa dakok sa pandemya. Balitang international na nawagan si Pope Francis katabangan ang nasod sa Somalia nga nagatubang sa grabing ting-init. Nunot niini ang kinahanglan nga nahimong pahayag sa United Nations nga dunay sobra usa ka milyong katawhan sa Somalia ang nawadan og balay tungod sa grabing ting-init. Matod sa 85 anyos nga Santo Papa, usa ka seryosong crisis nga pangkatauhan ang nasampit nga kakahimtang sa nasampit nga nasod. Dugang panini ang mga tawhan didto nga nana sa lisod kondisyon. Ilawang sa Santo Papa nga matubag sa mga nasod ang nasampit nga problema sa Somalia. Oras mga ka-angel, 29 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Sa laing nga balitang OFW, sa dunay 500 ka mga Pilipino ang nahatagan og libreng health check-up sa Philippine Embassy sa Pakigatambayayong sa Al Hilal Medical Center, Manama, kaniadtong Agosto 5. Alas 6 pa lamang sa buntag, milinya na ang mga Pinoy para libreng blood testing, kidney screening, liver screening, total cholesterol count ug uban pang medical test. Kuma na makuha ang ilang blood test result, pwede nilang ma-avail ang libreng consultation nga pwedeng magamit sulod sa 10 ka adlaw. Naghatag ang The Al Hilal Medical Center sa Manama og special discount card sa mga Pinoy nga mo-appeal sa free medical camp. Sigon kay Charles Diafers and Halandoon Luis, nasampit nga health check-up kabahin sa proyekto sa Imbahada nga isuporta sa health and awareness sa Filipino community sa Bahrain. Oras 30 minutos mga ka-angel sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Balita sa laing nga balitang sport, isentro sa itukod nga Philippine Olympic Committee kon na POC Museo sa New Clark City sa Kapas, Tarlac ang mga ligasiya sa namatay nga kani Asian sprint queen nga si Lydia De Vega Mercado. Gisiguro kini ni POC President Representative Abraham Bambol Tolentino sa anak ni De Vega nga si Stephanie Mercado kunig sa water o ginahaniini nga si Mary sa dihang mibisita sa lubong sa namatayng atleta. Plano sa POC nga ibutang ang tanan nga nadawat nga kadungganan ni De Vega sulod sa Olympic Museo. Isip paghatag og respeto sa iyaha og sa nasod.
Dugang pa niya nahimong inspirasyon ang mga kadungganan ni Viga sa tanang atleta o aspiring athlete sa Pilipinas. Nasayran nga bidaog si Viga Mercado isip 2-time Asian Games champion, 4 times Asian champions of 9-time South Asian Games gold winner kaniadto nga panahon na. Namatay si Viga ni adtong Miyerkules human sa 4 ka tuig nga pakigbugno sa sakit nga breast cancer. Balitang espesyal, adunay mga taong himuon ang tanan para makuha ang ilang gusto sa kinabuhi. Sama sa usa ka 17 anyos nga lalaking estudyante gikan sa Anhui, China. Nagibaligya ang iyang kidney para lang mapalit ang pagipangandoy nga iPad ug iPhone. Gibaligya sa estudyante si Wang ang iyang kidney sa kantidad nga $3,300 US. 5 ka tawo ang gipasakahan og kaso kay sila ang nahimong kontak sa estudyante kung saon makabaligya sa ilang kidney. Lakip sa gikasuhan ang usa ka doktor na nagpahigayon og operasyon. Mas dako di ay ang dawat nga kwarta sa 5 ka tawo kaysa teenager. Giilad nila ang estudyante kay ang kidney na baligya nila og 33,000 ug ang gihatag nila sa estudyante 3,300 lang mga ka-angel. Gipasakaan sila og kaso nga nagpuyo sa Southern China. Matod sa prosecutor sa Chinju City, Hunan Province, gibahin sa 5 ka tawo ang gibaligyaan sa kidney og gamay na lang ang gihatag sa kawawang estudyante. Human ang operasyon ni Wang, diretso niya og palit og iPhone og iPad. Natingala ang iyang inahan kung asa mikuha og kwarta. Si Wang, giangko ni Wang sa inahan nga gibaligyan niya ang iyang kidney. Oras mga ka-angel, 33 minutos sa nakalabayang alas 4 sa hapon. Balita sa laing balita nga showbiz, gipasabot ni Hollywood actor Tom Holland nga dili na siya mugamit og social media account. Matod si Spider-Man actor nga gusto lang niya tutukan ang iyang mental health. Saysa niini nga dunay epekto sa iyang mental health ang mga nabasa niini sa iyang naglaing social media platform. Nangayo kini og pasabot sa iyang kapin 67 million Instagram followers nga kini nawala sa una sa social media. Kapahimangnoan niini ang mga fans nga dili maulaw mga yog advices o tabang ko nga masinati nila ang problema sa mental health mga ka-angel. Standby mga ka-angel, kaya ito sa paminawon ang perspective uban ni Attorney Robin R. Canoy. Standby mga ka-angel, kaya mo balik na kita dili badugay human sa ito ang first perspective. Standby. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona, atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa perspective, og presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Sigun sa ngalan ni ini nga programa, ang atong perspective o panlantaw sa bisan unsa o ni bisan kinsa ni ining kalibutana sa mga panghitabo sa atong pagtuo, sa atong pagalabanan o pagakontrahan, sa atong pagsabot sa kamatuuran, sa atong mga pagbati. Kinahanglan adunay panagsama ug adunay kalahian sa matag isag-isa kanato. Ang matag tawo makabaton sa kinaugalingon nga perspective base sa unsay atong nasayran ug unsay atong gidawat nga kamatuoran. Sa kadaghanan sa panahon, mas sayon ug mas dali nga isalig nato ang atong perspective sa unsay pagaisaysay o iasoy kanato sa atong mga higala, kundili ba sa atong makita sa telebisyon o sa atong madungog sa kahanginan. Sama ni ini nga programa. Sa kanunay o ginadlaw-adlaw nato nga kinabuhi, walay butang nga dili maimpluwensya sa atong perspective. Ang atong mga desisyon, reaksyon,
baruganan. Bisan pa man kung unsaon nato paglaban og pamalibad, kining tanan pagakuluran sa atong mga panlantaw. Si Stephen Covey ang magsusulat sa libro nga The 7 Habits of Highly Effective People miingon, to change ourselves effectively, we first have to change our perspective. Sa binisaya nga pagkasulti, alang sa epektibo nga pag-ilis sa atong kaugalingon, una sa tanan, kinahanglan nato ilisan ang atong panlantaw. Ang matag isa kanato, kanunay nga nagadamgo ug nagalaom sa kabag-uhan ug kabalhinan. Kini nga damgo dili gyud mawala tungod kay napikit namang kini sa atong panghunahuna ug mga kasing-kasing nga mangita gyud og mas mahayag ug mas arang-arang nga kaugmaon alang kanato ug sa atong mga kabatanunan. Tungod niini, gigahin ko ang panahon sa atong programa karong adlaw para nato masabot kung unsa gyud di ay kaimportante ang pagbaton ug luag nga panlantaw. Sa kapin sa 25 ka tuig nga ako nahilambigit sa larangan sa edukasyon, daghan ako og nasabtan nga may palig-on sa akong pagtuo nga ang hingpit nga edukasyon maoy pundasyon sa tanan nga gusto nato mahitabo sa atong kinabuhi ug niining kalibutan. Ngano nga makasulti ako niini? Sama sa nabatikos na nato sa mga miaging programa, dili gyud magkulang ang pagbalik-balik nato sa pagpadayag niini nga kamatuoran. Pinaagi sa edukasyon, matudluan ang atong kaugalingon ug ilabi na ang kabatanunan nga mosunod kanato sa pagpangita sa impormasyon o kasayuran, dili lang sa pagsalig sa pulong sa ubang tao. Makakat-on sab kitang tanan sa pagtimbang ug paghatag og balor sa impormasyon ug sa mga kasayuran nga atong madawat o makaplagan. Kitang tanan dunay katungdanan nga magpakabana ug manggilabot sa mga panghitabo sa atong sosyedad, sa kasilinganan, sa atong mga barangay, syudad ug sa atong nasod. Nganong importante ang pagpakabana? Ang atong panlantaw o perspective, kinahanglan nato masabtan nga aduna gyud kini kakulangon tungod kay wala man kitay igong kapasidad nga masayran ang tanan nga angay masayran. Apan sa atong pagpakabana ug sa atong pagpakig-asoy uban sa atong mga kaila, kapamilya, kaigsuunan, mahitungod sa mga panghitabo nga makaapekto kanato, kanunay ang atong pagbantay ug pagpanggilabot sa mga isyu ug ubang butang nga importante. I-share ko kaninyo ang usa ka saysay nga halawom ang pagtulunan. Aduna kunoy 5 ka mga buta nga magkaamigo nga nakadungog nga naay elepante nga nadakpan sa lasang ug gitigway dito sa plaza. Tungod kay wala pa man sila sukad makaengkwentro og elepante, napukaw ang ilang pagka mausisahon ug nagsabot sila nga ilang adtuon sa plaza. Pag-abot nila dito, tungod kay dili man lagi sila makakita, ilang gisaligan ang ilang pagpanghawid para sila makasabot kung unsa gayud kining elepante. Ang una nga buta nakahawid sa tuhod ug paa sa mananap. Unya siya miingon, unsa ba di ay ning elepante? Mura man di ay kini og karaang punuan sa tugas nga himsog ug malig-on. Ang ikaduha nga buta nakahawid sa ikog sa elepante ug mitubag og ingon, dili oy, mura man ni siya og pisi nga gagamiton pagtigway sa baka. Ang ikatulo nga buta nakahawid sa dalunggan sa elepante ug miingon, sayop gyud mong duha. Daw kining elepante mura og baga nga dahon sa gabi nga magkaway-kaway kung mahanginan. Ang ikaupat pud nga buta nakahawid sa tusk o sungo sa elepante ug siya sab miingon, karon palagi ko nakakita og nakatagbo og mananap nga mura og bangkaw sa higante. Ang ikalima nga buta dito na paingon sa trunk o sa ilong sa elepante ug siya miingon,
Sayop mong tanan. Kay mura man di ay kini siya nga mananap ug tigulang nga asawa nga mubulibod sa lawas sa kinsa o unsa man nga makaduol kaniya. Walay kahumanan ang lalis sa 5 ka mga buta kung unsa gyud ang elepante. Kini sama da sa mga tao nga nagkadaiya og perspective. Nga dili maningkamot nga makita ang tibuok nga hulagway sa butang nga pagausisahon. Kitang tanan gihatagan sa Dios og igong pangutok og panghuna-huna nga makatimbang sa mga impormasyon nga makaabot kanato. Gihatagan usab kita og igong kapasidad nga mangita pa sa ubang kamatuoran para madugangan ang atong salabutan. Dili kita managsama sa 5 ka buta nga adunay tipik sa kamatuoran lamang ang nasayran apan nagatuo nga mauna kadto ang katibuk-an sa butang. Magmatngon kita og igong pagtimbang sa unsay atong nasabtan ug igong pagkamahiubsanon nga mudawat sa kamatuoran nga kadaghanan sa panahon kulang pa ang atong kaalaman para muhusgar sa atong isigkatawo ug sa mga panghitabo sa atong katilingban. Sama sa 5 ka buta, kitang tanan eksakto ug kitang tanan sayop. Dumdumon ta kanunay nga atong nasayran tipik lamang sa tibuok nga kamatuoran ug dili igo para kita muingon nga kita ang husto. Bisan pag-unsa pa may madugang sa atong kasayuran, dili gihapon kita makaingon nga nasayran na nato ang tanan nga angay masayran. Dili ba kung mulantaw kita sa halayo, diha ra gyud tataman sa atong makitaan. Bisan kung nasayod kita nga duna pay tua sa unahan nga wala na nato mahibal ikung unsa. Ingon ani ang perspective. Kung dili nato hatagan og igong pagtagad, limitado ra gyud ang atong panlantaw. Ug kawangan nato ang atong kaugalingon sa kasayuran nga makatabang kanato sa atong katilingban. Sama sa giingon, the truth and perception are not the same thing. Ang kamatuoran kuno ug ang pagsabot dili pareho. Kung makabati kita og balita gikan sa radyo o sa telebisyon, dawaton tanadayon kini sa halos walay pangutana kung kini ang kamatuoran. Pero ang atong pagsabot sa unsay atong nadunggan nga dawaton ta na lang diretso sa walay pagpangutana, gadepende sab kini sa unsay importante kanato. Kung madunggan ta ang Sibya nga dunay kusog kaayo nga linog nga mitay-og ug miguba sa daghang mga kabalayan sa isa ka lugar, tama ra gyud ta sa pag-imagine kung unsa ang mga panghitabo dito kay dili man ta apektado. Tinuod nga dunay kusog nga linog. Apan ang atong nasayran dili isusama sa kamatuoran para sa mga tao nga nakasaksi ug nabiktima sa maong linog. Ang ilang kaagi, ang kasakit sa pagsaksi, sa pagkalumpag sa ilang panimalay, ang kaguol kung unsay ilang kaugmaon nga nawad-an sila sa tanan nilang gipanag-iya. Kining tanan dili nato masabot og matugkad. Mao kana ang ilang kamatuoran. Bisan pa man kung unsay mahitabo nga kita mo bati og kaluoy, ug bisan pa man kung magpadala kita og hinabang sa mga nabiktima. Duha kana ka magkalahi nga panlantaw sa kamatuoran. Pag-agi sa bagyong Odette didto sa Kabisayan, ang kamatuoran sa mga tao sa Cagayan de Oro lahi ra gyud kaayo sa kamatuoran sa mga tao didto sa Samar, Bohol ug sa Cebu. Tinuod nga nakasinati kami dinhi sa Cagayan de Oro ug daghan nga ulan nga giubanan pod ug kasarangan nga hangin. Dunay mga taga Cebu nga nag-asoy sa ilang kamatuoran nga mura kunog dunay tren ang ilang madungog tungod sa kakusog sa hangin dito. Mga atop o mga muebles makita nila nga nanglupad. Ug dunay uban nga mga balay nga nasudlan gyud sa tubig dala sa kusog nga ulan. Ang kamatuoran para natong tanan nga kita nakabati sa puwersa ni Odette.
Pero para sab sa mga tao sa Siargao ug sa Dinagat ug uban pang parte sa Surigao, ang ilang kamatuoran nga ang ilang lugar napatag gyud sa kakusog sa hangin. Didto kuno halos wala nay balay o building nga nahibiling gatindog ug hangtod karon wala pa gyud sila makabangon sa epekto ni adto nga bagyo. Kini isa lang kapananglitan nga dili gyud ta makaingon nga hingpit ang kamatuoran nga atong nasayran. Dili gyud pareho ang atong padlantaw sa kamatuoran kay taman ra kita sa unsay atong nakit-an og sa atong nasayran. Kinahanglan kita magbilin og luna para sa posibilidad nga duna pa di ay kitay wala makit-i og nahibaluan. Ay kita mo ingon nga ang atong nasabot nga tinuod maugyod ang eksakto. Wala kitay igong kapasidad nga masayran ang tanan. Pero duna kitay higayon nga pangitaon ug sutaon ang unsay wala nato masayri. Hinaot nga duna kitay gamay nga nakatunan gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghuna-huna ug panlantaw ug makapaluag sa atong perspective. Inyo nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak ug kaabak sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab ug moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo, niining panahon nga mahulgaon, naghangyo kami sa imong panabang ug panalipod batok sa coronavirus disease nga nakaangkon sa daghang kinabuhi ug nakapabalaka sa tanan. Ibubuo Dios ang imong grasya sa mga taong nagtuon sa kinaiya ug hinungdan sa virus ug sa sakit. Ug nangitag paagi nga masumpo ang pagkuyanap niini sa among nasod ug sa kalibutan. Tultuli ang kamot ug pangisip sa mga ekspertong mananambal nga makatabang sila sa masakiton sa kaarang ug kaluoy. Ug giyahi ang mga gobyerno ug pribadong buhatan nga nangitag tambal ug kasulbaran sa pandemic nagbihag sa katawhan. Giampo namo kadtong natakbuyan sa sakit nga mubalik kanila ang maayong panglawas. Itugot ka namo ang grasya, pagsingkamot sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa nagkinahanglan ug hinabang. Kini among gipangamuyo sa ngalan ni Hesukristo, ang imong anak nga buhi ug nagmando uban kanimo ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Kaya pa dahil mga ka-Angel dito sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Dali nagtatapos mga ka-Angel atong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa ngalan sa kinatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Uban sa tuang management staff mga ka-Angel. Tuang program in charge, Angel Rose. Kiachon din niya uban usab sa tuang mga reporters. Ato i-acknowledge mga ka-Angel si Tutong Sambas, Efren Solucia, Jumara Yusubasa. Labi na dilita mga ka-Angel sa tuang mga correspondent mga ka-Angel sa Magsaysay, Bonifacio. Dito si Josue Dinya. Labi na usab correspondent sa Davao City. Dito mga ka-Angel si Pastor Richard Choris Tumampos. Sa mga Angel Eye reporters, mga ka-Angel, Jerry Bilar, Ayan Philip Zia, Jeff Lofranco. Kung sa pa'y gusto mo report niya, report na mo para ma-recognize mo.
Ako yung pagbalita, Angel Patrol numero 1, Ryan Siricol Molo. Pugnaon nga kahaponon kaninyo mga ka-Angel, adlaw karon nga Martes. Petsa 16 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Wala na ko igong oras mga ka-Angel, hangtod sa sunod higayon akong panag-uban. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos. Standby mga ka-Angel.